nilatagan na po ako ng marijuana na 1 kilo. Tapos pilit nilang nilalagay sa bulsa ko yung mark money na 1,000. Tapos po nun, pagkabasa po sa akin, dumating na lang po sila kagawad tsaka yung media. Tapos ka na, Iho? Opo. Thank you. I'm Mrs. Babagay po, mother po ni Christian Jonel Babagay. Medyo lakas-lakasan lang yung boses mo para marinig dito. Nung una po, kaya ko po nalaman yung pagkuha sa anak ko is tumakbo po sa akin yung nanay mismong hablutan sa anak ko para hindi makuha. Pumunta yung anak ko sa bahay nila dahil tinext siya na kung pwedeng isauli ang isang speaker. Speaker na Bluetooth. Meron po akong katibayan, screenshot po ng text ni CJ na nagsasabing isauli ang speaker. 5:08 p.m. That day is November 2, pupunta po sana kami sa simenteryo. So pinayagan ko po yung anak ko, sabi ko bumalik ka kagad dahil aalis tayo. Naligo na po ako, umalis po yung anak ko, naka-boxer short, maluwag, naka-t-shirt na puti. Pagdating po nila dun sa bahay ni CJ, nakita po ni Tatay Carlos kung paano pong hinablot yung anak ko para isakay sa sasakyan. Uli lang po ng anak ko ang speaker sa kanila. That day, tumakbo po yung nanay ni CJ sa bahay namin para inform po ako na gano'n na nangyari. At sinabi rin po niya, nakita niya po si CJ nakasakay na doon kaya hindi na rin siya nakaalma. Ang sabi po sa kanila, huwag kayong maingay dahil meron daw silang operation. Tinanong ko po si Ma'am Marbella kung meron po silang warrant para kunin yung anak ko. Wala daw po. Basta hinablot lang daw po yung anak ko. Sa bakuran po nila, sa loob po na mismo ng bakuran nila. So mga around 5:45 po, dumiretso po kami sa presinto ng Antipolo. Bablatter po sana kami. Wala daw po silang operation na kung ano man yung ano. So wala po akong idea kung nasan po yung anak ko. Hanggang sa humingi po ako ng tulong sa kanila kung pwede pong magradyo. Nagradyo po sila, wala daw pong operation at wala daw po silang alam kung bakit nawawala yung anak ko. Sabi ko baka pwede naman po ako wala pa daw 24 hours so hindi pa daw po kailangan, baka daw kung sino lang daw pong kaibigan na nagdala. So bumalik po kami sa bahay nila Ma'am Marbella. Kasama ko po kasi sila eh. Bumalik po kami, sakay po nung sasakyan namin, mga bandang 7:00 na po. Kasi nagantay pa rin po kami sa presinto dahil iniisip ko baka doon po idiretso yung anak ko. Nakita po namin ang sasakyan ng barangay sa may tapat ng Alpha Mart nakapark. So wala kami idea bakit merong barangay doon sa Alpha Mart ng 7:00. Pumasok kami sa bakuran ng bahay nila Ma'am Marbella. Maya-maya dumating na po itong si Sir Persion Kula. Kinausap ako, sabi niya, nagkabentahan daw po ng droga. Sabi ko, paano magkakabentahan ng droga kung 5:00 pa lang kinuha niyo na anak ko? Pinagpipilitan po nilang meron daw pong bypass. At ang tao daw po niya ang nabilhan. Yung oras din pong yun, katext ko po ang anak ko. Around 7:30. Ang sabi ko, binalik nila si CJ, yung anak ko wala. Pinipilit nilang nahuli daw po nila dahil nagbenta ng marijuana daw. Yung motor ng anak kong ginamit, sila po mismo ang nagpasok sa bahay nila Ma'am Marbella para lang makuha nila yung anak ko. Iniwan nila ang wallet ng anak ko, ang lisensya, pero ang cellphone kinuha po nila. Pinipilit po nilang may bypass daw po nangyari. So ako bilang ina, hindi ko po talaga hinayaan na sabi ko sa kanila wala pong ginagawang ganyan ng anak ko. Pinipilit pa nila na may problema daw kami sa pag-aaral ng anak ko. 17 years po akong single mom. Tinaguyod ko po ang anak ko sa malinis na paraan. Hindi po kami ni minsan nagdroga. Wala po kami ginawang masama. Simula po nagkaroon po ng pandemic, nabuhay kami sa pagluluto ko, taga-deliver ko ang anak ko ng nilutong ulam o nilutong merienda para mabuhay kami ng marangal. Sinira niyo ang buhay ng anak ko. Andito po ang mga witness ko. Kung gusto niyo po mag-question, Your Honor, kung pwede po, kausapin po natin ulit si Jonel para explain po niya kung paano siya sinaktan sa loob ng sasakyan. Kung paano umiiyak araw-araw yung anak ko, kung bakit siya nandoon sa loob ng kulungan na wala siyang kasalanan. Mr. Chair? Buhay, Congressman Akop? Si Mrs. Pabagay po ang unang humiling ng tulong sa akin.
insofar as the operation is concerned. Major Porciungcola, would you admit na kayo ay pinatawag ko sa aking opisina? Yes, Your Honor. Yes. And would you admit that you reported to my office without my invitation? Kasama mo na yung boss mo sa aking opisina sa Antipolo? Your Honor, sir, Tinatanong ko tayo, yes or no? no, sir. Do you agree with him? Sir, we thought, sir, that it teka, was sandali lang. instruction, sir. Sinagot ka na eh. Your Honor, Police Lieutenant Colonel Dalbano, Sir DG para PDU. Just to give a background, sir, kung bakit po kami nagpunta sa inyo, sir. I was Hindi, instructed... ang tanong ko lang ay, bumisita ba kayo sa aking opisina sa distrito ko without my invitation? Yes, sir, per instruction of our regional director, sir. That's Yes. why we are there, sir. Yes. Let's go back to the case of Mrs. Babagay. Nandito po yung may-ari ng bahay. And I have a sworn statement by the owner, which I used in my filing of administrative cases against the police officers concerned. Ako na po ang nag-file. Nandiyan po ba yung may-ari ng bahay? Yes. Yung lolo na nagbigay ng statement, siya na po ang tatanungin ko. Doon po sa inyong statement, yung lolo, nandun sa statement ninyo, na nung nandun si Mr. Babagay, may dumating na sasakyan at kinuha yung bata. Opo. Yes. At nung sinakay doon sa isang sasakyan, nakita mo yung apo mo na nakaposas na rin doon sa sasakyan. Opo, nakita ko sa kapan. Nakita mo. Yun po yung sinumpaan ninyong salaysay. Opo. Si Miss Marbella, kayo po yung may-ari ng bahay. Ito po yung nanay ni CJ Marbella po. Ano po yung nasaksihan nyo nung araw na yun? Nung hapon po, alam ng mag-5:30 po ng hapon, nagpunta po si Junel sa bahay, hinahanap po yung anak ko. Kasi po, isasolid daw po niya yung speaker. Kaya ang sabi ko naman po kay Junel, wala si CJ, pero ang kapapasok lang, ang po, pinasok nila yung nanay ko na na-stroke. Pero hindi ko po na wala po pala sa loob ng bahay namin si CJ. Nagtanong po si Junel kung nasan daw po si CJ. Sabi niya, tita, nasan po si CJ? Sabi ko, wala din si CJ. Hindi ko alam kung nasaan. Tapos nagtaka po ako, ang tagal pa po ni Junel doon sa may harap ng tindahan namin sa loob ng bakuran po namin. Sabi po ng isa kong pinsan na, sabi niya, tingnan mo si Junel para parang nakaharas. Ngayon, nilapitan ko po si Junel at saka yung may dalawang lalaki na nag-aano kay Junel. Sabi ko, ano yan, Junel? Tapos sabi niya, tita, inaharas ako. Ngayon sabi ko, huwag kayong mag-ano dahil andito kayo sa loob ng bakura namin. Tapos may isang pulis na lumapit sa akin na sinabi po niya na alam niyo ba na nagbebenta ng marijuana yung anak mo sa si Junel? Sabi ko, hindi. Tapos sabi ko, nasan yung anak ko? Ngayon, ang lang po nila sa akin, huwag daw po akong maingay at meron po daw silang operation. Baka mabilyaso ang operation nila. Pilit ko po tinatanong sa kanila kung nasan yung anak ko. Tapos si Junel po, pilit mo naman sabi ni Junel, ite-text daw po niya mama niya, ayaw po agad mga police, kinukulan po kay Junel. Hanggang nagpapunta po si Junel dahil pinipilit mo lang si Junel na sumama sa kanila. Pagkaano po nila na nahiga na nila si Junel, kita ko po paglabas nila sa may gate namin, sasakyan, nakita ko po din yung anak ko, nakaposas na. Ay sabi ko, bakit nakaposas? Sabi lang po ng anak ko sa akin, mama, huwag ka mag-alala, babalik ako. Ang sa akin po, hindi ko alam kung balik ba niya, buhay pa o ano. Tapos, inano na lang po sa akin ng anak ko na sinaktan daw po siya ng mga pulis, sinako, pinagsisi ko yung mukha. Hanggang hindi inano po nila na inaanak ko. Sasabi sa amin na gano'n ang ginawa. Tapos pagkasoli po nila sa anak ko, sabi ng isang pulis sa akin, dahil sa akin nasira daw po yung operation nila, nabinyaso daw po yung operation nila. Pero ano lang po na, pinipilit po ng ulo si Junel at isinali lang po ni Junel ang speaker ng pamangkin ko na hiniram nila. Tama po lahat. Kasi yung istorya din ni Mrs. Babagay, yung anak niya nagpaalam sa kanya para may isauli na speaker doon sa isang kaibigan niya na si CJ. Nagtutugma lahat yung in all its material points. Now, si CJ. Yes po. Ikaw ba ay kusang sumama sa mga police officers kung bakit nandun ka sa loob ng van? Hindi po, sinundo po ako ng kaibigan ko. Pinakay po ako sa motor, sabi po magpapasama po sa akin sa Yupeco. Tapos pagdating po namin sa Yupeco, may mga pulis na po nakatayo, tapos may nakaparada pong sasakyan. Ang sabi po nila sa akin, checkpoint daw po. Tapos pinasakay po ako sa sasakyan. Tapos pagkasakay ko po ng sasakyan, dinala po ako sa taktak. Tapos sinupot po yung ulo ko. Tapos pinipilit po nila akong palawasin si Junel. Ang ibig mong sabihin, hinuli ka? Opo.
Opo. Sinabi po checkpoint. Tapos, ang pinapaturo sa'yo, o Si Junel pinatawagan sa'yo, yung anak ni Mrs. Babagay. Opo. Tama. Opo. So, nangyari yon. Opo. Nung kinuha si anak ni Mrs. Babagay, nandun ka na rin sa van, kagaya ng statement ng nanay mo at saka lolo mo. Opo, nandun na po ako. Nakaposas? Opo. Nakaposas. Pero, hindi ka pinailan ng kaso. Ang pinailan lang ng kaso ay yung anak ni Mrs. Babagay. Tama po? Opo. Opo. Ano ka nakawala sa kanila? Kasi po gusto lang po nila palabas si Junel. Yun. Yan Kaya po nila ako pinakawalan. Nung pagkadampot po kay Junel, isinupot din, pinapaamin po si Junel na wala naman pong kinalaman. Tapos inikot-ikot po kami sa bayan. Tapos pagbalik po namin sa bahay namin, tapos onting usap, tapos pagkano po namin, pinauwi na ako. Kasi mag-i-inventory na daw po kasi dumating na po bigla yung mga tanod. So, kasama ka ni Junel habang umiikot-ikot kayo. Opo. Hanggang, mga ilang oras yung pag-iikot-ikot ninyo? Matagal po, siguro mga 3 o 2 oras po. Kasi po, inabot na po kami ng uwian sa San Roque. Dapat po, pupunta pa po kami hilltop. Kaso po nag-traffic, kaya bumalik na po kami dun sa may lugar namin. So, nung dumilim na, saka lang kayo dinala doon sa lugar kung saan nakalatag na yung mga marijuana. Opo, dinaanan pa po muna namin yung barangay. O, si Kagawad Olaybar. Sa statement nyo, Kagawad Olaybar, hindi naman po nyo nakita yung actual na bypass. Tama po ba? Opo, Your Honor, hindi Ang nakita na lang ninyo, ay nung nakalatag na po yung ebidensya at nandun na yung hinuli. Opo, na binasahan po siya nung dumating po yung media. Lumapit na po kami sa kanila, sa pulis, sa hinuli. Binasahan po ng karapatan. Okay, thank you. Opo. Madam Prosecutor, Yes. the Kagawad or the member of media is not mandatory. It's not mandatory for them to be able to witness the bypass operation. It's there in the manual of the Philippine National Police regarding bypass operations. Yes, sir. In-inventory na lang, kaya sila nandun. Kaya tapos na po yung bypass. Sa kanila pinapupunta yung taga-media at saka government official. Yun po ang nasa manual po nila. So it is not necessary for the Kagawad to witness the bypass operation insofar as their manual is concerned. So, hindi po makapag-testify si Kagawad Olaybar doon sa pangyayari na bypass operation. Why? His presence is not mandated. Ganun po yun. So, ang akin lang po is the presumption of the regularity of performance of one's duty is a disputable presumption in law. In other words, it can be disputed by the presence of pieces of evidence like the testimony of witnesses. Yun lang po yung point na gusto kong i-point out insofar as the prosecutor's office is concerned. Kasi buhay ng isang tao, nag-aaral yung bata, natigil. Yun po yung punto ko. Para malaman po ng lahat, ako po ang nag-provide ng abogado ng anak ni Mrs. Babagay. Dahil nakita ko na hindi totoo yung pagkahuli sa kanya na drug bypass. And I will see to it na yung abogado na yun tutulungan para kasi yung anak ni Mrs. Babagay. Yun po yung abogado ko na po yung ako na po ang kumuha dun sa abogado para mag-file a motion for reconsideration. Yun lang po ang aking gustong sabihin. Now, the head of the RDEG, ano po yung napag-usapan natin nung pumisita kayo dun sa opisina ko? Yes, sir. Itutuloy ko lang po yung circumstances, sir. Yes. I was instructed by our regional No, director, sir. I would just like to remind you na you're supposed to be officers and gentlemen. Yes, sir. Yes, sir. And you're not supposed to lie I'm not insofar wrong, as sir. this inquiry is concerned. Kasi malapit ko nang sundan yung sinasabi kanina ni Honorable Barbers. Yes, Your Honor. I duly recognize that, sir. I was instructed, sir, by our regional director, sir, na samahan yung tao ko, sir, na mag-report po sa inyo sa Office of Antipolo, sir. And pinadala po sa amin, sir, yung proof na yung si Junel, sir, na actually target talaga namin, sir, sa target setting sa bypass operation, na siya ay nagbebenta ng illegal na droga, sir. So, pumunta kami sa inyo, sir, para po ibigay sana yung side namin, sir. That's why yun ang sinabi ko po sa inyo, sir, na bilang yung commander nila, sir, ay responsibility ko, sir, na sabihin din, sir, yung side ng aming ng operation, sir. And dun sa
circumstance na yun, sir, sinabi ko po sa inyo, sir, na kung may pagkakamali man yung mga tao, sir, ako na po yung humingi ng paumanin, sir. But, yun nga, sir, I would like to put in record din, sir, na what transpired, sir, ay gusto namin sanang ipakita sa inyo, sir, na we're morally convinced na yung sinasabi po yung inosente, sir, na ngayon, sir, ay nakakulong, ay involved talaga sa illegal na droga, sir. Anong usapan natin doon? As far as I can remember, sir, I'm watching for the integrity and yung mga tropa sa na ito. Alam ko naman, sir, kilala ko naman po yung underclass namin, sir, na nagtatrabaho lang, sir, ginawa lang din yung trabaho niya, sir. And sabi niyo nga, sir, kung makagawa kami ng paraan or level, sir, na mapalabas si CJ, sir. So, with you honestly, sir, we did our best, sir, na pagbigyan yung request niya, sir. So, yes. Bago tayo umabot doon, ano ang nangyari? Kasi may kulang doon sa ekwan mo na. Totoo na lahat yung sinasabi mo eh. Pero may kulang doon. Yes, sir. Bago ako nagsalita na sige, hindi ako kikilos ng husto dahil pagbibigyan ko kayo na gawin nyo ng paraan para makuha yung bata. Lahat po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Fermax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Maravillas on Facebook. Cell phone number 0908-6553757.